Hindi ko in-expect na ganito na pala kadaling gumawa nitong crispy garlic chips. Kung dati nung nasa Singapore pa kami ay lagi namin itong binibili, ngayon ay nagagawa ko na rin dito sa bahay. Napakasarap nito kahit papakin mo lang at pwedeng-pwede itong pang-topping sa kahit anong ulam. Napaka-crispy. For this recipe, kakailangan din lang natin ng bawang. Mas madaming bawang, mas madami ang magagawa. So, ang una nating gagawin dito ay babalatan lang natin isa-isa itong ating bawang. Then, hihiwain lang natin to ng panipis. Pwedeng pabilog na panipis, pwede ding pahaba na panipis. Ayan mga kayamis, ang dami na nagawa natin. Pipituhin na natin to. But una, gagamit tayo dito ng malalim na kawali. Lagay natin itong ating bawang. Okay, so dito wala munang apoy at maglagay tayo dito ng malamig na oil. Dadamihan lang natin para perfect sa ating frying mamaya. So again, wala pang apoy, halu-haluin muna natin ito ng maayos bago natin paapuyan. So dito, ang una natin gagamitin ay medium heat. And then, halu-haluin lang natin occasionally hanggang sa kumulo ito. By the way, mag-roll call muna tayo. Tagasan kayo mga viewers natin ngayon, no? Please paki-comment naman para alam natin kung saan aabot ang video na to. So, continue lang tayo sa pag-stir para hindi siya masunog at mag-even naman yung brown ng ating bawang. And then, switch na natin to low heat at pag nag-brown na ito, and then patayin na agad ang apoy at mabilis lang itong masunog. At ito na nga mga kayamis, luto na po ang ating crispy garlic chips. Napakadali lang po, diba? So, isalin na natin to. At meron na din pala tayo ditong garlic oil. O, diba? 2-in-1 ang nagawa natin dito sa recipe natin today. And syempre, habang oily pa siya, timplahan na natin ng asin para kumapit yung lasa. Oh, ganito na yung itsura niya mga kayamis. Oh, yung ating garlic chips. Napaka-crispy. Pwede siyang i-toppings natin sa mga fried rice o kahit sa ulam na gusto nyo. Sana nag-enjoy po kayo sa luto natin today. Thank you for watching. Enjoy!